Reset na? Okay? Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Muli po, welcome sa ating Bible study at sa ating mga kasama po. Pagpalain po tayo ng Panginoon at higit sa lahat, sa ating pong mga kaibigan kakilala, nawa ay magkaroon po ng kaalaman muli sa kanyang salita sa ating pong Bible study. By this time po ay tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin, tayo humingi ng gabay, patnubay, upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan, kaalaman, at ng katatagan, kaliwanagan mula sa kanyang salita. Shall we all pray po? Let us pray. Lord, salamat sa araw na ito. Kataong muli makapag-aral na iyong banal na salita. O Panginoon, muli, hinihiling namin ang patnubay at paggabay ng banal na Espiritu Santo, siyang maging dakilang tagapagturo. At buksan mo aming puso at kaisipan sa mga sandaling ito. Patawad sa anong pagkukulang at kasalanan. At higit sa lahat, gabayan mo ang aming makasamahan, kaibigan, kilala, upang makasama sa pag-aaral na ito. Kayong maitaas, kayong magbigay ng kapurihan at kapasalamatan sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen and amen. Muli po sa ating Bible study, prepare your Bibles. Kasama na po natin Sister Oyet. Hello po. At magandang araw sa ating lahat. Now, sa inyo pong mga Biblia ay pag-aralan po natin ngayon kasi yung importansya po ng pag-aaral ng salita ng Diyos na pag-aralan po natin sa mga previous na studies natin na yung kahalagahan nito, ang sabi nga, hindi mawawalan ng kumbaga saysay, di ho ba? Kasi may isang senaryo na sa buhay ng tao, akala niya siya ay sumasamba na sa Diyos. Di ba? Pastor, ako naman ay tumatawag na sa Diyos. Siguradong okay naman ako. Di ba? Hindi na ako magbabago ng relihiyon, Pastor. Tama na ako dito. Dito ako nagising. Dito na rin kami. Mga ganyan po. We respect that ho. Pero ang mahalaga po kasi, mga kapatid, mga kaibigan, yung tunay na pinipresent ng Biblia o ng Diyos, kung sino yung dapat nating sambahin. Right? Kasi kapag sasamba ho tayo sa Panginoon o tayo ay tatawag sa Diyos, kilalanin po natin kung sino yung talagang ipinipresent ng Bible na yung tunay na pagtawag natin. Kasi tingnan ninyo sa John chapter 4, buksan po ninyo yung isang senaryo dito, yung Samaritana na babae po, yung woman at the well. John chapter 4, okay? Now tingnan po ninyo sa verse, John chapter 4, tingnan po natin. Simulan po natin dito sa 20. John chapter 4, verse 20. 1, kapitulo 20. Chapter 4, verse 20. Ayan. Ito po ay yung isang senaryo na kausap ng babae, si Jesus, doon po sa Jacob's Well. At may pagkakataon ho, na sabi ng babae, tingnan ninyo John chapter 4. Tifeli, tingnan po ninyo, pakinggan po ninyo sa verse 20, 21. Then Brother Rodel, 22 and 23. John 4, verse 20. Magsimula po tayo sa verse 20. Pakinggan po ninyo. Tifeli, pakibasa po. Sa Jerusalem, kaya kailangan mga tao. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo po, na kumalat ang pastor, na kahit sa bundok na ito, hindi sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Di ba? Pansinin ninyo sabi ni Jesus, babae, sa 21, sa punto na ito. Paniwalaan mo ako, sabi ho ni Kristo, ni Jesus Christ. Paniwalaan mo ako, bakit? Na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, sabi niya, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ng Ama. Kasi ang kiniklaim nga ho nung Samaritana na ito na kausap ni Jesus, na unay humihingi siya ng tubig. Ang pinaka-introduction kasi nito ay nauhaw si Jesus At sa kanyang paglapit doon, nakita niya ang babaeng ito at ang sabi nga niya,
bigyan mo ako ng tubig. At sabi ng babae, bakit nakikipag-usap sa akin? Ako'y Samaritan at babae pa. At wala akong pakikipag-ugnayan sa iyo. Kasi ang Samaritan at ang Jews, wala po silang close relationship. Alright? Magkaaway po yan. At isa pa, babae, at si Jesus lalaki, ang sabi, bakit mo kinakausap? Diba? Kaya, sabi ni Jesus, ay kapag na humihingi ka ng tubig sa akin, sabi ni Jesus, ako may tubig na kapag iyong ininom, ay kailan mo hindi ka mauuhaw. Yun. Kasi iniisip ng babaeng ito, yung tubig niya yun, yung physical water. Kaya na napaggunitan ng babae, parang ikay isang Mesiya. Okay? Yung Kristo. Kaya ang sabi niya, sa bundok na ito, sinasamba namin yung tunay eh. Pero sabi ni Jesus sa 21, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako. Ito na po yun. Bakit? Ano yun? Na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, kasi kiniklaim ng babae, dito ang tunay eh. Ano sabi ni Jesus? Kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, Brother Rodel, sa verse 22, pakibasa sa 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalala. Sinasamba namin namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo. 23. Datapwat. Dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Oh, di ba? Yung kiniklaim ngayon ni Jesus Christ po, nasabi niya sa Samaritan ng babae, na sabi ni Kristo sa 23, dumarating ang oras, ngayon na nga. Kausap mo na ako. Okay? Sabi ni Kristo po, pakinggan ninyo. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa 23, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama, saan? Sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So tingnan po ninyo meron pa ng tunay na mananamba. Nasasamba daw sa Ama, saan? Sa Espiritu at saan? Katotohanan. So there are true worshipers, sabi ni Jesus Christ, that they worship the Father in spirit and in truth. Diba? Espiritu at katotohanan. At ito sabi doon, di ba Brother Rodel? Hinahanap ng Ama yung mga tunay na mananamba. Kaya tayo po na naghahanap ngayon sa Diyos, tayo na nag-aaral sa Kanyang salita, makikita natin yung katotohanan kung sino ba talaga yung sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Bakit po? Kasi ang sabi sa verse 24, bakit Espiritu at katotohanan? Brother Rodel, pakibasa sa verse 24. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. God is a Spirit, and they that worship Him, yung magsamba, sumamba, ano raw? Must worship Him in Spirit and in truth. Katotohanan. Kaya ang inaalok ho ni Kristo sa babae, hindi relihiyon. Ang inaalok ho ni Kristo sa babae, yung tunay na relasyon, Espiritu, katotohanan, sa tunay na pagsamba sa Diyos na tinatawag natin. Yun po yun. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, mahalaga yung sa iyong pagbabasa ng Biblia, sa iyong pakikinig at pag-aaral, makita mo yung tunay na sinasabi ng Diyos sa pagsamba sa Kanya, sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Kasi mahalaga po yun eh. Kasi di ba sa iyong gagawin, ayaw mo na mawalan ng halaga o saysay yung gagawin mo, di ba? Di ba, Tifeli, kapag meron kang gagawin, gusto mo yung gagawin mo hindi mawalan ng saysay o ng halaga. Di ba? Sa aking paglapit o sa aking paglilingkod sa Diyos, sabi ng Panginoon, dapat ang sabi, tayo ay sumamba saan? Sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Hinahanap daw ng Ama yun eh. Kaya, if you will always keep on listening
and studying and reading the Word of God, malalapit ka sa Diyos di ba? Makikilala mo siya kung sino ba talaga yung tunay na sasambahin mo. Pastor, tinuro kasi ng mga magulang ko, ito ang tunay na pagsamba Wala pong problema doon. We respect that. Pero ang mahalaga, nakakabasa ka, nakakapakinig ka na ngayon, at meron kang desisyon na pagpili, piliin mo yung tama. Ano raw po yung tama? Ang sabi ni Kristo, ano sa pagkabasa? Ang Diyos ay Espiritu, at sila'y sumasamba sa Kanya, ay kinakailangan sumamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. So mahalaga po kasi yung lumapit ka sa katotohanan. Diba? Pansinin ninyo ilipat ho natin sa aklat ni Mateo. Tingnan ninyo. Sa Book of Matthew, chapter 7, buksan po ninyo. Mateo, kapitulo 7, di ba? Matthew, chapter 7. Di ba? 7. Matthew, chapter 7. Pansinin po ninyo, Simulan po natin dito sa Matthew chapter 7. Ano po ang sabi dito sa verse 12? Pakibasa po yung verse 12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ang mga propeta. Diba? Ang sabi, ito ang kautusan at ang alin? Propeta. Gawin daw natin lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Anong sabi niya sa verse 13? Kayo'y magsipasok Kayo'y magsipasok sa likod na pintuan, sapagkat malumang ang pintuan, at at ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang may nagsisipasok. anong description ng Diyos? Malapad ang pintuan, malawak ang daan, na siyang daan ng daan ng kapahamakan, at marami, anong sabi? Ang dooy nagsisipasok. So ano huy marami? Talagang they are many. Naggusto nila dun Ano sabi sa verse 14 na Tifeli? Sapagkat Nakipot ang pintuan, nakitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. tingnan nyo, kakaunti lang pala yung nakakasumpong nun. Ng alin? Yung makipot na pintuan na ansabi, pumasok kayo roon, makitid na daan, saan yon? Daang patungo sa buhay. Di ba? Ano yung daang patungo sa buhay? Makipot, di ba? Makitid na daan. Gaano daw kadami pumupunta doon? Kakaunti lang. Kaya, pansinin po ninyo, mga minamahal, Tatay Cardo, kamusta po kayo? Ayan, nakita ko si Tatay. Kaya tingnan ninyo when it comes to the Word of God po, talaga namang, kung papansinin natin, kakaunti lang naman talaga yung yung makakaunawa, di ba? Kaya nga humahalaga yung mag-aral Gusto ng Panginoon, tayo ay magpatuloy, makinig, at higit sa lahat, sumamba sa Kanya sa Espiritu at saan? Katotohanan. Di ba? Mahalaga po yung lumapit kay Kristo, sumamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Kasi ang sabi nga sa Mateo, sa binasa ng Tifeli, malapad ang daan at maluwang ang pintuan na siyang daan ng kapahamakan. Marami ang dooy nagsisipasok. Totoo yun. Pero makipot ang daang pintuan at makitid ang daan na siyang daang patungo sa buhay, kakaunti ang dooy nagsisipasok. Diba? Kaya ang inaalok ko kasi ni Kristo, relasyon.
hindi relihiyon. Kaya, huwag lang sabi, Pastor, ako naman matagal na dito sa aking relihiyon baka pagka mabago ang aking, hindi naman babaguhin ng, ng Panginoong Jesus yung relihiyon mo. Ang gustong ibigay sa atin ng Diyos, pag nabasa mo sa Biblia, naintindihan mo at gabayan ka ng banal na Espiritu, magkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Kasi, kung hindi, pansinin ninyo basahin nga Brother Rodel dito sa verse 21. Ano ang sabi? Matthew 7:21. 21. Mhm. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, Mhm. kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ba? Yung gumaganap lang daw ng alin, ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Akala ko ba, Pastor, pag tumawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas? Totoo yun. Nasa Bible yun Kaya lang, yung klaseng pagtawag, ano yung content ng pagtawag na yun. Pansinin ninyo binasa ni Brother Rodel. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang gumaganap. Alam niyo yung salitang gumaganap? Ano yun? Siya na nakauunawa, nakakaintindi, at merong ang tawag dito, full knowledge dun sa will of God. Kaya nga sabi ni Kristo sa babae, di ba? Ano sabi niya? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ano yon? Sabi nga ng babae, sa bundok na ito, dito namin sasambahin ng Diyos. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo babae, kahit sa bundok na ito, hindi mo sasambahin yung tunay na pagkakilala sa pagsamba mo sa Diyos. Kundi sabi ni Kristo, ang Diyos, Espiritu, at siya ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap daw ng Ama yun. Kaya, kung papansinin ninyo, bakit sinabi ng Diyos na hindi papasok ang bawat isa na tumatawag sa Kanya? Pansinin niyo sa verse 22. Anong sabi, Brother Rodel? Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Di ba, Panginoon, ang dami namin ginawa? Di ba? Pwede lang sabihin, di ba, Panginoon, ang dami ko binigay sa simbahan? Ang laki ng offering ko. Di ba? Ako nga, Panginoon, nagpalayas pa ng demonyo. Di ba, sabi diyan? Ano pa sabi Brother Rodel sa 22? Maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Ano yung salitang nagsipanghula? Nag-prophesy sila sa pangalan din ni Kristo. Ano man sabi? Panginoon, di ba sa pangalan mo ay nagpalayas pa kami ng mga demonyo? Nag-cast out pa kami ng mga evil spirit, Panginoon. Pero sabi pa niya, at sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano yung sabihin ng maraming gawang makapangyarihan? Ang sabi ko sa English doon, in thy name done many wonderful works. Lahat ng yun po, ginagawa na ng bawat isa. Pero ano sabi ni Kristo? Verse 23. Brother Rodel. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa English, ang sabi doon, and then will I profess unto them, I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Alam niyo yung salitang nakikilala? Yun ho kasi yung relation I never knew thee. Hindi kita kilala. Di ba sa pamilya? Pansinin ninyo sa pamilya, bibigyan ako ng example. Sa family, kapag sinabi nating relasyon, di ba? Ama, anak, kahit anong mangyari, may relasyon yun Hindi mawawala po yung relasyon. Okay?
mahalaga po kasi sa Diyos yung relasyon. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Bakit kaya sinabi ni Kristo yun na hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin. Kayong maggagawa ng katampalasanan. Bakit kaya sinabi ni Kristo yun? Kasi po, marami sa atin, all we know na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng magagawa natin. Yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng kayang-kaya natin gawin. Nagbibigay ako sa simbahang pasto, tumutulong ako sa mga mahihirap, maganda po yun. But that is not the way of salvation. Ano po ang way ng salvation ng Diyos? Sabi ni Kristo, hindi kita nakikilala. Paano ka makikilala ni Kristo? Kasi sabi ni Kristo, ano ang sabi niya? Dapat, balikan natin ha. Para makilala tayo ni Kristo, ano ang sabi niya? Dito sa verse, tingnan ninyo ha. Not everyone. Sa 21, pakibasa mo ulit Rodel. Hindi lang ang bawat Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, paano ngayon makapasok doon? Ang sabi, sa kalooban ng Ama, di ba? Paano makapasok sa kaharian ng Diyos? Kundi ang siyang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kasi meron tayong sariling kalooban di ba? Akala ko, Pastor, ito yung gusto ng Diyos Akala ko, ang gusto ng Diyos ay magpalayas ako ng demonyo. Ang akala ko, ang gusto ng Diyos magsipangaral kami. Di ba ang sabi doon? Not everyone of me, na sabi ni Kristo, nang nagsasalita, gumawa kami ng mga gawang makababalaghan, nagpalayas ng demonyo. Di ba? Sa verse 21. So ano daw ang paraan? Siyang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? John chapter 6. Buksan po natin. John chapter 6 verse 40. Kasi yun ang sabi ni Kristo para makilala ka, sundin mo yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Ama natin na nasa langit? John chapter 6. Ano yung will ng Diyos? Verse 40. Si Cecil may English? Pastor. Pastor, 40 ba? 40. 40. John chapter 6, verse 40. Ayan. Pabasahin natin sa English kasi yun yung pinaka word study doon And then sa Tagalog. Verse 40, Cecil, John chapter 6. Ano yung will ng Diyos? And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him might have everlasting life, And will raise him up at the last day. Amen. Ano daw yung will niya? Brother Rodel, sa Tagalog, pakibasa. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kaniya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. So ano ngayon ang kalooban ng Ama na sinasabi ni Kristo na dapat gawin yung kalooban ng Ama? Ano po? Mga minamahal, ang kalooban na gustong iparating sa atin ng Diyos, ang kalooban na yan ay manampalataya saan? Sa anak. Kasi ang sabi, ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Sino ba'y anak ng Ama? Si Jesus. Siya na nakakakita sa anak, sumampalataya. At ano po ang sabi? Ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Kaya pala po ang message ng Ama sa atin for us to have the relationship para makilala tayo ng Ama. Gawin daw natin yung kalooban niya. Ano daw yung kalooban ng Ama? Ang sabi, manampalataya sa anak. Walang iba po kung hindi si Jesucristo, ang Panginoong Jesus. Kaya po, ang tunay na sasamba sa Ama,
dapat magkaroon siya ng pagsamba sa Ama, saan? Sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan doon? Walang iba po kung hindi yung ipinakilala ng Ama, walang iba kung hindi ang Diyos Anak. So God the Father sent God the Son to be the Savior of the world, at ang sabi nga po mga kapatid, doon tayo sasampalataya. Kaya yung ating pong magagawa, hindi po yun yung paraan ng kaligtasan. Yung ating pong dapat na gawin, hindi po yun yung way ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kasi may kalooban tayo, di ba? Ano po yung kalooban natin? Maggawin natin ito, tumulong tayo. Maganda po yun. Di ko sinasabing masama o pangit. Maganda po yun. Pero hindi po yun ang kalooban ng Ama sa kaligtasan. Ano yung kalooban ng Ama sa kaligtasan? Para makilala tayo, sumampalataya sa Anak. Upang, ang sabi, magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Amen? So, mahalaga po yun, yung pagsampalataya sa Anak. Na kinakailangan po na tayo mismo ay lumapit sa Kanya. Kaya, sa ating Bible study, hindi po sapat na naniniwala ako sa Diyos. Di po eh. Ang mahalaga, sinong Diyos yung pinaniniwalaan mo? Di ba? Sino yung Diyos na ipinakikilala ng Bible na dapat na sambahin natin sa Espiritu at katotohanan? Sabi ng Bible, itong walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Manampalataya, sumampalataya tayo sa Kanya. So mga kapatid, ang tunay na pagsampalataya sa ating Panginoon, ang tunay na pag-worship sa Diyos, sa Ama, sa Espiritu at katotohanan, yung relasyon ang mahalaga. Para makilala natin siya, magkaroon tayo ng relasyon, dapat meron tayong pagsampalataya at pagtitiwala. John chapter 5, nandiyan na rin tayo. John chapter 5, verse 24. Tingnan po ninyo. John chapter 5, ano ang sabi sa verse 24? Ano yung katotohanan na yan na guys iparating sa atin ng Panginoon? Alright? Ate Feli, nakita niyo Ate Feli? John 5:24. Yeah. Katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pininig ng aking salita at sumasampaya niya ng sugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At Hindi ipasok sa paghapon. kundi, Lipat na sa buhayan mula sa kamatayan. amen? Mahalaga po yun. Pansinin niyo po sa talata, Ate Gisela, tingnan po ninyo, Ate Johan. Ano ang sabi ni Kristo? Si Kristo po ang nagsasalita dito. Jesus is speaking. Ano sabi niya yung ating Panginoong Jesus? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo. I-picture nyo na tayo kausap ni Kristo. Okay? Sabi ni Jesus Christ sa atin, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Ano yun? Ang dumirinig ng aking salita. So, nagsasalita sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus Christ, pag dininig mo ang kanyang salita, at ano? At sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Saan tayo sasampalataya? Sa Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Diba? Ano ang sabi kapag ginawa natin yon? Ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So ano po ang pangako ng Diyos? Kapag dininig mo yung salita niya at sumampalataya ka sa Kanya, sa God the Father through Jesus Christ, meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya ang pinakamahalaga po, yung relationship. Para maidugtong muli yung relationship na yun na naputol dahil sa kasalanan, tayo'y makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi sa salita ni Pastor. Hindi ho sa salita ko, hindi sa salita ng Panginoon. Kaya nga ho binabasa natin eh. Kaya pinapabasa ko po kayo. Ang sabi ng salita ng Panginoon na binabasa natin, pag dininig mo ang salita ni Kristo at sumampalataya ka sa Diyos Ama, kay Kristo, ang sabi, may buhay na walang hanggan. In this life, you will have assurance of salvation.
Pag binigay natin ang ating pagsampalataya, saan? Kay Kristo. Bakit ho lagi kay Kristo? Kasi siya ho yung isinugo. Si Jesus Christ po yung ating tinatawag na naging tagapagligtas. Siyang isinugo ng God the Father to be our Savior. So if we will put our total faith and confidence in Jesus and Jesus alone, magkakaroon po tayo ng tinatawag na relationship. And that relationship will prove na ano po, na ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12, dito tayo magtapos. Ano yung magiging relasyon natin ngayon sa Panginoon? John 1:12. John chapter 1, verse 12. Matthew, Mark, Luke, then you have John. So, kapag sumampalataya tayo, nakinig tayo sa salita ni Kristo, at tayo ay sumampalataya, ano mangyayari? John 1:12, Brother Del. Please read. Datapwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap Ay, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. di ba? Maliwanag po yung sabi ng Biblia, di ba, Tatay Cardo? Sabi ng Diyos. Anong sabi, Tatay? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y na nagsitanggap. Ibig sabihin na nagsitanggap, yung ikaw ay lalapit kay Kristo, mananampalataya ka, ikaw ay magbibigay ng pagtitiwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, at sabi, sa kanya'y nagsitanggap, tatanggapin mo ang kanyang ginawa sa iyo sa kaligtasan, as the Bible says, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. O kapag anak na ng Diyos, anong mangyayari? Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya saan? Sa kanyang pangalan. O pagka naging anak ng Diyos, anong mangyayari? Pansinin nyo, pag anak ng Diyos, saan ka uuwi? Di sa tahanan ng Diyos. Di ba? Brother Rodel, kapag si RV at si Angelo umuwi, saan uuwi? Di ba? Uuwi sa tahanan ninyo. Bakit? Anak mo eh. Di ba? Hindi pwedeng umuwi sila sa ibang bahay. Uuwi sila sa bahay nyo. Bakit? Relasyon, anak mo, ama ka, uuwi sila sa iyo. Bakit? Dahil yun ang relasyon. Pag nagkasala ba sila, RV at Angelo, hindi mo na anak? Brother Rodel? Di ba anak mo pa rin? Di ba Cecil? Anak nyo pa rin. Bakit? Kasi yun ang relasyon. Pastor, kahit na magkasala ang anak ko, kahit na nagkaroon siya ng malaking problema, di ba? Kahit minsan hindi niya sinusunod yung gusto ko, nagagalit ako, normal yun. Pero ang mahalaga, anak mo pa rin siya. Patatawarin mo. Kaya po ang mahalaga po sa atin, yung relasyon. Right? Kaya po, sa ating lahat, pinakamahalaga yung relationship. Maidudugtong muli yun. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagsampalataya. Ganun. Kaya po mga kapatid, magkaroon po tayo ng tinatawag na kalakasan sa kanyang banal na salita. Yan. Ganun po. Sa atin po lahat, sana po ay makita ninyo yung plano ng Diyos sa ating Bible study. Okay? Yan. Hindi ho pag-aaksaya lang ng oras na tayo ay nagkita-kita. No, may message po ang Panginoon. And God's message for us, makita natin yung salvation sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yun. Alright? So mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito, makita po natin yung pinakamahalagang message ng Panginoon. For us to have relationship with Christ. Pastor, kilala ko na ang Panginoon, then God bless your heart. Tinanggap ko na si Kristo, God bless your heart. Ganun po. May kautsa pa ata si Ate Giselle. Ayan. Ate Giselle, nadidinig po namin kayo. So, mahalaga po sa ating pagtatapos, makita po ninyo yung message ng Panginoon. Kasi,
ito po yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Kaya, the most important thing, magkaroon tayo ng relationship with God the Father. Amen? Kaya, relasyon, magiging anak ng Diyos. Di ba binasa ba, Brother Rodel, yung verse 12? Ano ang sabi sa verse 13? Na mga ipinanganak. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, Mhm. ni sa kalooban ng laman, Mhm. ni sa kalooban ng tao, Kundi ng Diyos. Oh, that's the conclusion. Saan daw pinanganak? Ni sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo. Kaninong kalooban? Sa pamamagitan daw, kundi ng Diyos. Ng Diyos. Kaya kung sa Diyos, uuwi at babalik sa Diyos. Mga kapatid, nawa po ay nagkaroon tayo ng kaalaman, karunungan, at higit sa lahat ng tunay na pagsampalataya at pagkakilala sa tunay na pagsamba sa Panginoon. So, yun po yung message ng Diyos. At sana po, huwag kayong magtampo at huwag niyo sabihin na, Pastor, kasi ako ang relihiyon ko, ako nasa relihiyon ng ito, ayoko lang umalis. Hindi naman ho namin kayo pinalis. Ang gusto lang ho namin sabihin sa inyo, makita ninyo yung tunay na pagsamba sa Diyos, kung sino yung Diyos ay pinakikilala ng Bible. Yun lang po. Kaya pag nakita mo yun, I believe God the Holy Spirit will work in your hearts and you will know who is the God that the Bible teaches. Amen? Para hindi mawala ng saysay o kabuluhan yung iyong pagsamba sa tunay na Diyos na pinakikilala ng Biblia. Amen? Di ba, Brother Rodel? Sa isang ilustrasyon, Brother Rodel, pag nagtrabaho ka, di ba? Gumawa ka ng isang trabaho o isang project. Pero sa paggawa mo ng trabaho nito, isang project, pansinin mo, kapag ka hindi mo binigay mo lahat ng best mo, binigay mo lahat ng karapat-dapat, di ba? Lahat ng para sa, binigay mo. Pero alam mo, yung paglilingkod na yon, kung hindi pala makatotohanan sa tunay na paglilingkod mo, sa iba mo na ibigay, di ba mawawalan ng saysay yung ginawa mo? Ay, akala ko ikaw yung may-ari. Mali pala yung location na ginawa mo. Di ba? Akala ko ikaw yung project na ganito. Hindi pala yun. Ano mangyayari? Mawawalan ng saysay yung ginawa mo. Bakit? Tulad ng sabi ng Panginoon, hindi kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng patampagsalan. So, mga kapatid, naway nakita po natin ang message ng Panginoon. Trust the Lord Jesus Christ so that we can have salvation. Only in His name. Amen? God bless po sa inyo lahat mga kapatid. Dito po tayo nagtatapos sa ating maiksing Bible study at tuwa po ay nagkaroon tayo muli ng kaalaman mula sa liwanag ng salita ng Panginoon. Always believe in the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, so ngayon po dadako tayo sa ating closing prayer and same time fellowship. Muli po, salamat sa ating mga nakasama at sa mga hindi po natin nakasama ngayon. We pray for them na magkaroon ng opportunity muli ang Diyos na i-lead tayo sa